Bumalik na ulit ang ating storya sa ating bida at makikita natin na sinasabi nito sa Sword Demon na sa mga susunod na araw ay dadating na ang mga pinadalang tao ng Golden Merchant Organization na tutulong sa kanyang anak. Nagpasalamat naman agad ito kay Chon at sinabing sa oras na makita niya na ayos lang ang kanyang anak sa Shandong ay pupunta agad ito kahit nasaan pa ang ating bida. Nung tinanong nito kung saan na sila pupunta ay sinabi sa kanya ni Chon na pupunta muna sila sa Shaanxi dahil meron siyang kailangang gawin doon. Natigil naman bigla ang usapan ng dalawa dahil tinawag sila ni Sunhwa. Nagulat ang ating bida dahil hindi pa dapat ito gumagalaw at sinabing nagpapahinga pa dapat ito sa kanyang kama. Sinabi naman ng bata na hindi naman daw pwedeng humiga lang siya habang umaalis ang kanyang tagapagtanggol. Buong buhay kasi ng babae ay wala siyang ibang nakita kundi ang malungkot na ekspresyon ng kanyang tatay. Kaya, yumuko si Sun sa harap ni Chon at nagpasalamat dahil tinapos na nito ang hinagpis ng kanyang tatay. Tinanggap naman ng ating bida ang pasasalamat ng bata at sinabing magpagaling siya agad at magkita na lang ulit sila sa susunod. Nung natapos na silang mag-usap ng anak ng Sword Demon ay bigla na lang nagsalita ang Poisonous Phoenix at sinabing ganun din dapat siya kabait makipag-usap sa kanya. Sinabi naman sa kanya ni Chon na merong kasabihan na tratuhin mo ang kapwa mo kung paano mo gustong tratuhin kanila. Nagalit doon ang bantay ng Phoenix pero hindi na niya ito pinansin at tinanong na lang sa ating bida kung ano ba talaga ang relasyon niya sa money-crazed Sword Phantom at paano niya nalaman agad kung nasaan ang Mind and Ki separator. Sinabi nito na natural lang na gusto niyang malaman ang rason nito dahil magkasama na sila ngayon. Wala naman nang nagawa si Chon kaya sinabi nito sa babae na alam naman niya na merong koneksyon ang ating bida sa Golden Merchant Organization. Sobrang daming paraan ng organisasyong iyon para makakuha ng impormasyon kaya doon daw niya nalaman ang tungkol kay Mugok. Naniwala naman na doon ang Phoenix pero tinanong nito kung paano naman niya nalaman ang tungkol sa suot niyang artifact. Tumingin lang kay Chon ang babae dahil napansin nito na hindi na ito nagsalita. Nagulat naman ito dahil bigla na lang tumalikod ang ating bida at sinabi na masyadong madami ang nakikinig kaya sa susunod na lang niya ito sasabihin sa kanya. Wala naman ang nagawa doon ang Phoenix kaya napakamot na lang ito at sumunod sa paglalakad ni Chon. Nung nakaabot na ito sa kanya ay tinanong nito kung saan ang una nilang pupuntahan at sinabi sa kanya ng ating bida na pupuntahan nila ang Tomb of the Cursed Demon sa Shaanxi. Alam naman agad ng Phoenix ang balak doon ni Chon at iyon ang Solemn Blood Scripture. Inisip ng ating bida kung totoo kaya ang scripture na nakita nila at kung ganun ay ano ang mangyayari sa two demonic forces kung ganun. Sinabi niya na matagal na niyang alam na mangyayari ang War of the Seven Blades pero nangyari iyon sa dati niyang buhay dahil sa paggamit ng Dark Heavens faction sa Mind and Ki separator. Dahil ang Dark Heavens faction ulit ang may gawa ng gera ngayon ay sigurado si Chon na meron pa silang tinatago at kailangan niyang maging handa para doon. Nagalit naman ang ating bida dahil alam niya na hindi na talaga maiiwasan ang papalapit na gera at madami pa siyang kailangang gawin para subukan itong pigilan. Lumipat naman bigla ang storya sa Dark Heavens faction at makikita natin na sinasabi ng kanilang leader na hindi pamilyar sa kanya ang pangalang Ju Sochon. Tinawag nito ang kanyang kasama na si Heavenly Jade at tinanong kung pati ba siya ay wala pa ring alam tungkol doon. Sinabi naman nito sa leader na hindi lang isa o dalawa nang merong ganoong pangalan sa buong Muriam at lalo pa siyang nahirapan dahil nagtago agad ito matapos ng laban nila ng Giant. Kung ganun daw ay wag na lang siya masyadong mag-focus sa pangalan dahil hindi din naman nila alam kung totoo ba talaga niyang pangalan ang Ju Sochon. Sinabi din nito bigla na hindi posible na ang Young Phoenix na galing sa Mount Hua ang kanilang hinahanap dahil kasama daw nito lagi ang Poisonous Phoenix at hindi naman siya masyadong espesyal dahil medyo madami lang ang kanyang internal energy. Pumayag naman na doon ang Heavenly Jade pero sinabi nito na mahihirapan pa rin siyang hanapin ito. Alam naman daw niya na bihira lang ang mga warrior na nasa Harmonious stage pero kailangan ba talaga nilang mag-alala sa iisang tao na iyon? Sinabi naman sa kanya ng leader na hindi siya sigurado dito pero pakiramdam niya ay ang taong iyon din ang Sumire sa Tomb of the Cursed Demon. Inulit nito na hindi siya sigurado pero malakas talaga ang pakiramdam niya na ang taong iyon ang sumisira sa lahat ng kanilang plano umpisa pa lang. Kung hindi man daw sila parehas ay gusto pa rin niyang malaman kung sino iyon dahil pati ang Heavenly Jade na expert sa pagsasaliksik ay walang ideya kung sino siya.
Nung bumalik na sa ating bida ang storya ay makikita natin na tinanong sa kanya ng Poisonous Phoenix kung siya ba ang Phantom Bow Swordsman at hindi naman na ito tumanggi at sinabi lang na oo. Nagulat ito dahil hindi man lang daw niya ito tinanggi at sinabi lang sa kanya ni Chon na mahihirapan lang siyang gumawa ng palusot kung ganun. Dahil sa sobrang honest ng ating bida ay hindi daw mapakali ang babae. Bigla namang nakiusap sa kanya si Chon at sinabing kung pwede ay wag sana niya itong ipagkalat. Wala naman ang nagawa doon ang Phoenix at sinabi na lang sa lalaki na makakaasa siya. Nung tinanong nito kung sino pa ang nakakaalam ng kanyang sikreto ay sinabi lang niya na siya pa lang pero sasabihin din daw niya ito sa Golden Merchant Organization, kay Song Kai, at sa Sword Demon na si Mugok. Bigla namang naisip ng Phoenix ang lahat ng nangyari at sinabing nakakapagtaka daw talaga na isang disciple ng kilalang sect si Chon pero sobrang lapit nito sa isang merchant organization. Hindi pa rin niya alam kung paano nalaman ng ating bida agad ang lokasyon ng isang artifact at kung paano niya natalo ng one-on-one ang isang harmonious expert para makuha ito. Sasabihin na sana ang lahat sa kanya ng ating bida pero bigla siyang pinatigil nito at sinabing hindi niya gusto ang may sumasabat pag nagsasalita siya. Gumamit daw siguro ito ng kadugaan para makaisa siya sa kalaban kagaya ng ginawa nito sa kanilang mga pastahan. O kaya, ginamit niya ang mga tao sa kanyang paligid para mas makilala pa siya pero hindi naman daw siguro ito totoo. Dahil doon ay hindi na tinuloy ng ating bida ang kanyang sasabihin sa Phoenix at inisip na mas mabuti na daw siguro iyon. Lumipat naman na ang storya sa Shaanxi at makikita natin na nandoon ang mga representative ng mga sect na sasali sa mangyayaring gera. Nandoon na din ang tagapamagit ng Shaolin monk na si Haifa at sinara na nito ang libro na kanyang binabasa. Nagulat naman ang mga nakatingin sa kanya dahil paano naman daw niya malalaman kung totoo ang Solemn Blood Scripture kung hindi niya ito babasahin ng buo. Pinaliwanag naman nito sa lahat ng nandoon na iyon nga ang rason kung bakit niya sinabi na totoo ang libro dahil pag binabasa ng isang monk ang scripture ay pinuputol nito ang key circulation ng isang monk. Nasa unang page pa lang daw ang matanda ay nararamdaman na agad nito ang masamang aura ng libro kaya tinihil na niya ito agad. Dahil doon ay sinabi na ng leader ng Murem Alliance na ayos na ang lahat at kailangan na lang nilang hintayin matapos ang 15 araw na paghihintay. Nagpadala na sila ng ibon sa lahat ng mga sect na kasali at nakasulat na din doon ang mga rules ng gera. Makikita natin na ginagawa na ng mga taga Shaanxi ang lugar dahil sa timog na bahagi ng Tomb of the Cursed Demon lang ito gaganapin. Pinaskil na din doon ang mga rules at ang mga nakasulat dito ay ang lahat ng sect na kasali ay meron lamang limitasyon na 1,000 miyembro. Nakasulat din dito na ang mga gustong sumali na hindi kabilang sa main sect ay papayagan pero ang kanilang miyembro ay hindi dapat lalagpas sa 10. Ang Solemn Blood Scripture ay ilalagay sa summit para makita ito lahat ng mga sasali bago magumpisa ang gera, at kung meron man daw lumabag sa mga rules na iyon ay papatawan ng nararapat na kaparusahan. Sa isang inuman, narinig na mga nandon na nagsalita ang isang tao at sinabi nito na sa tingin ba talaga nila ay susundin ng mga taga-unjust faction at ng Church of Demons ang mga rules na iyon. Bigla namang may sumagot sa kanya at sinabi nito sa nagsalita na wala daw siyang alam kung iyon ang kanyang iniisip. Sigurado daw siya na kahit ang Murem Alliance at ang lahat ng mga nasa Just Faction ay hindi susundin ang mga rules na iyon para lang manalo. Nung tinanong nito kung bakit pa sila gumawa ng rules kung hindi rin pala nila ito susundin ay sinabi sa kanya ng lalaki na nandoon ang mga iyon para lang meron silang ideya kung hanggang saan ang bawal nilang gawin. Kung wala daw kasi silang nilagay na bilang ay ipapadala ng lahat ng kasali doon ang lahat ng meron sila at kung hindi sinabi na limitado lang ang mga pwedeng sumali na hindi kasali sa mga main sect ay lahat na ng tao ay sasali dito at ang gerang iyon ay magiging isang sobrang laking kaguluhan sa buong Murem. Sinabi nito na kung sino man ang nag-isip ng mga rules na iyon ay masyadong matalino at alam talaga ang kanyang ginagawa. Sinabi naman ng kanyang kausap na ang nag-utos nito ay ang Murem Alliance leader pero ang gumawa ng mga rules ay ang intelligent dragon na si Zhugsang. Habang papalapit na ng papalapit ang gera ay makikita natin na meron ng kanya-kanyang base ang mga sect sa timog na bahagi ng Shaanxi. Pumasok ang isang bantay ng Murem Alliance sa kanilang tent at sinabi nito sa kanilang leader na nandoon daw ang Poisonous Phoenix dahil gusto nitong sumali sa gera. Nagulat naman doon si Namgang dahil hindi daw nito narinig na sasali doon ang Tang Clan.
Sinabi naman sa kanya ng bantay na tama daw ang narinig ng kanilang leader dahil hindi naman sasali ang babae sa ilalim ng kanilang clan. Hindi naman naintindihan ng matanda ang sinabi ng kanyang bantay kaya sinabi nito na ipaliwanag niya ito sa kanya ng maliwanag. Sinabi nito na ayon sa kanyang mga narinig, ang Poisonous Phoenix lang at ilang mga kasama nito ang kabilang sa kilalang tangklan ng Sichuan. Hindi lang daw iyon dahil meron din kasi itong kasamang isang disciple ng Mount Hua sect at mga warrior na galing sa Golden Merchant Organization. Hindi naman na nakapagsalita ang matanda at makikita na lang natin na nagulat ito sa sinabi ng kanyang bantay. Pinakita na din doon ang ating bida at iniisip nito na para makuha niya ang Solemn Blood Scripture ay kailangan muna niyang sumali sa War of the Seven Blades. Kahit isa daw siyang miyembro ng Mount Hua sect ay hindi siya makakapasok doon mag-isa kaya buti na lang ay kasama niya ang Poisonous Phoenix ng Tang Clan. Ang una daw muna niyang kailangang gawin ay kunin ang scripture at pagkatapos nito ay kailangan na niyang hanapin kung sino ang spy ng Dark Heavens faction na kabilang sa mga sect. Sinabi ni Chon na dahil halos tapos na ang Tomb of the Cursed Demon ay hindi aabot ng 1 taon ang mangyayaring War of the Seven Blades. Pero, alam ng ating bida na gagawin ng Dark Heavens faction at ng kanilang spy ang lahat para palalain ang gera katulad na lang ng paggawa ng relasyon sa mga namatayan at pagtulong ng mga ito sa kanilang paghihiganti. Pag nangyari ang plano nilang iyon ay magkakaroon ng isang napakalaking gera sa buong mundo at doon na mag-uumpisa ang Age of War. Hinawakang mabuti ni Chon ang kanyang espada at sinabing kailangan niyang gawin ang lahat para pigilan ito. Habang naghihintay ang ating bida at ang kanyang mga kasama sa isang puno ay bigla na lang nilang narinig na merong tumawag sa kanya. Iyon pala ang kasama dati ni Chon at Song Kai sa Three Spiritual Minds tomb na si Cho Ryan. Lumapit na ang mga ito papunta sa ating bida pero bigla naman nilang narinig na sinabi ng Phoenix ang kanilang pangalan na Squall Force ng Golden Merchant Organization. Dahil doon ay tinanong rin siya ni Cho Ryan kung sino naman siya at kung saan siyang sect galing. Pagkatanggal nito ng kanyang maskara ay nagulat ang lahat ng nandoon dahil sa ganda ng Poisonous Phoenix. Sinabi sa kanya ni Cho Ryan na naririnig lang niya dati kung gaano kaganda ang babae pero hindi daw niya inakalang mas maganda pa pala ito sa mga sabi-sabi. Nagpasalamat naman doon ang Phoenix at sinabing maganda din naman si Cho Ryan pero sumagot ito na hindi naman dahil puno kasi siya ng muscle. Nagsalita naman na ang ating bida at sinabing alam naman na siguro ni Ryan kung bakit sila pumunta doon. Kung hindi daw sila komportable na sumali sa War of the Seven Blades ay pwede na silang bumalik sa Golden Merchant Organization at sinabi nito na hindi naman siya magtatanim ng sama ng loob kung iyon ang kanilang desisyon. Pinaliwanag naman na daw sa kanila ng head merchant kung ano ang kanilang gagawin doon at sinabi din nito na kailangan nilang tulungan si Chon kaya buo na ang kanilang loob. Dahil doon ay yumuko na ang ating bida at sinabing kailangan na nilang umpisahan ang introduksyon sa lahat ng kasali. Kilala naman na daw ito ng lahat ng nandoon pero tinuro pa rin niya ang Poisonous Phoenix at pinakilala na galing ito sa Tang Clan. Pinakilala din niya si Ryan at sinabing galing ito sa Squall Force at ang kanyang mga kasama ay ang warriors ng Golden Merchant Organization. Nakayuko naman doon ang mga bantay ng Phoenix na galing din sa Tang Clan pero nainis ang mga ito dahil hindi sila pinakilala ni Chon sa lahat. Sinabi ng ating bida na ang rason kung bakit sila nag-team up ay para hindi mapunta ang Solemn Blood Scripture sa River of Evil o kaya naman sa Church of Demons. Kahit gusto daw niya na wala nang madamay sa War of the Seven Blades ay hindi niya kayang gawin iyon mag-isa kaya kailangan nito ang kanilang tulong. Tinanong naman ni Ryan kay Chon kung bakit ito nagpapatawa at sabihin na lang daw niya ang totoo kung gusto talaga niyang mapa sa kanya lang ang scripture. Sinabi din ng Phoenix na hindi siya naniniwala na ginagawa ito ng Chon para pigilan ang mga masasamang tao dahil kilala daw niya ang totoong ugali nito. Nagulat naman doon ang ating bida dahil masama pala ang tingin ng mga ito sa kanya at sinabing totoo ang kanyang mga sinabi. Lumipas naman na ang ilang oras at makikita natin na kasama na ng ating bida ang leader ng Murim Alliance. Dumating na din doon ang alalay ng matanda at sinabing nandoon na ang sagot sa kanila ng Poison King. Sinabi nito na hindi daw talaga sasali ang Tang Clan sa magaganap na gera at hindi konektado sa kanila ang ginagawa ng kanyang anak kaya hindi sila magpapadala ng kanilang mga sundalo. Sinabi ng babae sa matanda na tama ang sinabi sa kanila ng kanyang tatay dahil gusto niyang sumali sa gera bilang isang independent group.
Nag-alala naman sa kanya ang leader ng Miriam Alliance dahil baka magalit sa kanya ang tatay nito kung payagan niyang sumali ang kanyang anak sa gera ng mag-isa. Sinabi ng Phoenix na hindi naman nila kailangang mag-alala dahil kasama niya doon ang Young Phoenix ng Mount Hua sect na si Ju Sochon at ang mga warrior na galing sa Golden Merchant Organization. Nagkatinginan naman bigla ang ating bida at ang leader at inisip ni Chon na ang alias ng matanda ay Great Void Swordsman at sobrang daming warrior ng Church of Demons ang nawala dahil sa kanya. Yumuko ito sa kanyang harapan para magbigay ng galang dahil sa edad daw nito ay pwede na sana siyang mag-retire pero pinili pa rin itong labanan ang mga masasama. Tumingin din naman sa kanya ng maayos ang matanda at sinabing siya pala ang Young Phoenix na tumalo sa Poisonous Phoenix ng 2 beses. Pagkatapos isipin ng maigi ng leader ang gusto ng babae ay pumayag na din ito sa wakas at sinabing wala naman siyang magagawa kung gusto nilang lumaban sa ilalim ng Miriam Alliance. Habang naglalakad sila sa gitna ng mga tent ay napansin na ng lahat ang kagandahan ng Poisonous Phoenix. Napansin din nila agad ang kasama nito at naisip agad nila na iyon ang Young Phoenix na tumalo sa kanya. Bigla naman silang napatigil dahil tinawag ng isang grupo na nakatayo doon ang Poisonous Phoenix. Sinabi nito na ang kanyang pangalan ay Go Chanjong at ikinagagalak daw nitong makilala ang isa sa 5 Dragons and 3 Phoenix. Nakilala naman ng babae ang suot nito kaya sinabing ikinagagalak din niyang makilala ang isang warrior na galing sa Mount Tai sect. Ngumiti ito sa lalaki at tinanong kung bakit siya nito tinawag pero galit ito sa kanyang isip dahil ayaw niya ang maistorbo. Sinabi ni Go na bago niya sabihin ang rason ay hayaan na muna niyang ipakilala nito sa kanya ang kanyang mga kasama. Ang lalaki niyang kasama sa kaliwa ay galing sa Mount Song sect at ang panalan daw nito ay Guapche. Ang babae naman sa kanyang kanan ay galing sa Mount Heng sect at ang kanyang pangalan ay Anayon. Nagulat naman ang ating bida dahil nung tumingin ito sa kasama nilang babae ay grabe ang sama ng tingin nito sa kanya. Alam naman ni Chon kung ano ang kanyang rason dahil samulo pa lang daw ng una ay hindi na magkasundo ang Mount Hua at ang Mount Heng sect. Nung natapos ng magpakilala ang lahat ay tinanong na ulit ng Poisonous Phoenix ang lalaki kung bakit siya nito tinawag. Nakangiti naman itong sinabi na 6 na araw na lang bago mag-umpisa ang gera kaya inisip daw nito na kailangan maging magkakaibigan ng mga malalakas na individual. Hindi naman nagsalita doon ang ating bida pero kitang-kita sa mukha niya na natawa ito sa sinabi ng lalaki. Pumunta naman si Go sa harap ni Chon at tinanong kung ano sa kanyang mga sinabi ang nakakatawa. Sinabi sa kanya ng ating bida na 6 na araw na nga lang bago ang gera pero hindi pa rin sila naghahanda at mas inuuna pa daw nila ang makipagkaibigan. Hindi naman iyon nagustuhan ng lalaki kaya sinigawan nito ang ating bida pero hindi naman siya nagpatalo doon dahil sumigaw din ito pabalik. Aatakihin na sana nito si Chon pero bigla na lang nilang narinig ang boses ng Phoenix kaya tumigil bigla ang dalawa. Sinabi nito na hindi naman nila kailangang gumawa ng komosyon dahil kahit anong gawin ng tatlo ay hinding-hindi daw ito sasama sa kanila. Hindi na nakapagsalita ang tatlo dahil sinabi pa sa kanila ng Phoenix na halata naman niya nang walang bilang ang mga ito at magiging pabigat lang sa gitna ng gera. Ngumiti lang ito ng maganda at sinabi sa kanila na kung wala silang sasabihing importante ay wag na nila itong iistorbohin ulit dahil pag nagalit daw siya ay baka lasunin niya ang mga ito. Pagkadating nila sa kanilang tent ay sinalubong sila doon ni Ryan at sinabing meron siyang dala na galing sa organisasyon. Sinabi nito kay Chon na dinala niya talaga iyon nung nalaman niyang sasali sila sa War of the Seven Blades. Nung nakita niya ito ay hindi na nagsalita ang ating bida at ngumiti na lang dahil pamilyar sa kanya ang gamit na nandoon. Napansin naman ng Phoenix na merong tinitignan ng dalawa kaya nagtanong ito kung ano ang kanilang pinagbubulungan. Sinara naman ito agad ng ating bida at sinabi na lang na gagamitin din naman nila ito pagdating ng gera kaya maghihintay na lang daw sila. Sinabi na rin sa kanya ni Ryan na tinuro na sa kanila ng bata kung paano gamitin ang mga iyon kaya hindi na niya kailangang mag-alala sa kanila. Dahil doon ay okay na ang lahat ng kanilang preparasyon at sinabi sa babae na maghanda na silang gulatin ang buong Miriam dahil sa kanilang gagamitin. Bigla namang iniba ni Ryan ang usapan dahil narinig daw nito ang kumakalat na balita na nag-eskandalo daw sila kanina ng Poisonous Phoenix. Alam din naman iyon ng ating bida dahil narinig niya ang mga hindi magandang balita na kumakalat tungkol sa kanyang kasama. Pagkasapit ng dilim ay makikita natin na mag-isa lang ang Poisonous Phoenix sa gubat habang nakatingin ito sa langit.
Narinig naman nito na merong tumunog sa likod at pagtingin nito ay nakita niya doon ang ating bida. Tinanong siya ng babae kung ano ang kanyang ginagawa doon at sinabi lang ni Chon na gusto lang siya nitong kamustahin. Sinabi naman sa kanya ng Phoenix na kung sa tingin niya ay panghihinaan siya ng loob tungkol sa mga sinabi sa kanya ng ibang tao ay nagkakamali siya. Tumingin ito ng seryoso sa ating bida at sinabing matagal na niyang naririnig ang mga iyon at hindi siya nasasaktan sa mga salita lang. Hindi naman na nagsalita si Chon at tumingin na lang sa kanyang kausap habang iniisip na malakas na babae ang Poisonous Phoenix kaya hindi ito basta-basta na lang panghihinaan ng loob.